Grabe na raw ang trauma na inabot nitong ating makakausap na si Eve matapos nga po ang panganganak sa baby nila ng partner niya na si Rico. Pero bukod nga po doon sa panganganak, ay ramdam niya rin ang financial problem nila ng kanyang kinakasama na si Rico. Pero ang masaklap po sa lahat, mismong itong si Rico, ang nag-aapura, ang nagmamadali sa kanya para bumalik na sa pagtatrabaho. Ano ba naman yan? O kahit 4 na buwan pa lamang daw na nanganganak itong si Eve, ay panay na ang pagbubunganga at pagpipilit sa kanya nitong si Rico. Kesyo hindi raw sasapat ang kinikita nitong si lalaki para sa kanilang pamilya. Kaya itong si Eve ay nag-iisip tuloy ngayon kung ipagpapatuloy pa ba ang pakikipagrelasyon dito kay Rico. Kaya kausapin na nga po natin 29 years old mula sa Marilao, Bulacan, itong si Eve. Eve, magandang tanghali sa'yo. Yes, hello po. Magandang tanghali din po, Kuya Paul. Yan bang pag-aanak ninyo ay planado o biglaan hindi nyo inaasahan? Biglaan lang po yun. Hindi Mm. po siya inaasahan. No, sino ba nagyaya na makipag-live-in? Si Rico o ikaw? Siya po, si Rico po. Papaano ang arrangement nung nung nalaman nyo na meron ka ng ipinagbubuntis? Anong mga sinasabi ni Rico? Kakayanin niya? O ano ba mga pinapangako? Nung una po, okay po. Kasi kahit yung unexpected po yung pagbubuntis ko, Hmm. willing naman po siyang mag-take ng responsibility. Ayun nga lang, yung pagbukod namin, is doon kami titira sa kanila. So po, Mm-mm. kung saan po kami nalagas ngayon. Okay. So, kayo ay nakikitira? Wala kayong binabayaran Opo, na sa pamilya niya. upa? Wala po. Oo. Pero kami po ang nagbabayad ng mga kuryente, ganyan, pagkain, budget sa pagkain. Sandali. Ang partner ko yung nagpo-provide. Oo. Mga pagkain kasama yung pamilya niya? O Opo, kasama po. kasama. Kaya medyo bumigat. Mhm. Syempre, kung 4 Opo. months old na ang baby ninyo, breastfed ba Mm. yan o may formula? Ano po, nag-formula po kami kasi hindi po kinaya ng breast ko mag-produce ng milk. O, hindi kaya magtuloy-tuloy. Opo, opo. Okay. Pero, dyan na nga nag-umpisa na medyo umiinit Mm. na ang ulo nitong si Rico. Opo, palagi niya na akong pagsasalitaan ng mga hindi magagandang salita. Kailan pa nag-umpisa yan? Kung 4 months old na yung bata, mga pang ilang buwan pa lang nung bata, of course, hindi pa nga naghihilom yung sakit na idinulot sa'yo no, ng panganganak. Opo. Mga ano po, mga nag-start na po siyang mag-iba nung mga parang second month pa lang ni baby. Mm. Doon na po kasi lumabas lahat ng expenses ng mga problema, ganun po. O sige, ano yung mga yun na hindi nyo inasahan? Katulad nga po nung kawalan ko po nung sapat na gata sa sarili ko kasi need namin mag-formula kasi hindi naman kaya ma-provide ng katawan ko yung milk para kay baby. Kasi mga pang-araw-araw ng mga kailangan niya, diaper, mga ganyan, gamit ni baby. Tapos yung mga pagkain niya sa bahay na kailangan, bayad sa kuryente, tubig, ganun. Mga usual na na struggles din po ng mga ng ibang pamilya po. Yes, oo. Pero yun nga, dahil nga sa hindi breastfed itong si baby, baka nasisi ka pa? Nag-umpisa na ron na hindi na magaganda yung mga lumalabas sa bibig nitong si Rico? Opo, ganun na po. Na hindi ko daw po inaalagaan yung sarili ko Mm. na bakit kailangan pa mag-formula kung pwede namang i-breastfeed. Kasi Na magastos nag-iinarte lang daw no? ako. Opo. Totoo po, totoo. Nag-iinarte. Pwede ba mag-inarte? Wala nga lumalabas na gatas. Ha? Di ba hindi naman pwede yun, Ayun Eve? nga po. Mm. Opo. 4 na buwan na ang anak ninyo. Kayo ba ay nakakapag-usap pa na maayos nitong si Rico o lagi na lang pabalang yung pakikipag-usap niya rin sa'yo?
ayun nga po yung mahirap dun, yung gusto mo siyang kausapin pero ang nagiging dating sa kanya is parang nagrereklamo ka, atake sa kanya yun, gano'n. Kaya hindi po kami nagkakaroon ng salita or pag-uusap ng masinsinan, gano'n. Lagi po siyang galit, Mm. ganyan. Wala bang, iba nagtatrabaho, nagpapasok ng pera sa bahay nila Rico? Kasi sa ngayon po, ang kasama po namin sa bahay ay kanyang ina at nag-iisang pamangkin. At Mm. wala na din pong maaasahan sa mga tiyuhin niya or sa papa niya ng ano, ina ng ay anak nung lola niya, ay nanay niya, sorry po ang Oo. gulo. Wala bang kapatid si Ma'am, Rico na umaalalay sa mga wala, magulang? wala rin po. Nag-iisang anak lang. Dalawa po sila sa totoo lang, Hmm, pero siya lang po yung tanging simula't sa pool nung nagtrabaho siya, siya na talagang sumuporta sa kanyang ina. 'yan. Pero yung Ngayon mga ay sinamahan ko na pero yung mga po. magulang nitong si Rico, kumikita pa naman ba ng sariling pera nila? Yung papa niya, opo, pero yung mama niya, hindi po. Kasi yung papa niya hindi naman namin kasama sa bahay. Anong ibig sabihin nun? Ano po siya, Hiwal nagtatrabaho po siya sa malayo. okey. Akala ko Hindi po kasi sila hiwalay hiwalay. o nangingibang bansa, hindi naman. Malayo ang Hindi trabaho. naman So, po. meron din palang source of income? Meron po source of income, pero as of now kasi po, simula nung napunta sa kanila yung pamangkin nung ni Rico, magulang niya na yung sumuporta dun sa bata. Mm. Okey. Hindi ba pupuwede, hindi mo ba makausap si Rico na baka puwede namang, medyo bawasan yung, ibinibigay doon sa magulang o maghati man Actually, lang sa bayad sinabihan sa ko siya. kuryente, ganyan, sa tubig, kamo o talagang si Rico talagang pinasasagot pa rin dun? Actually, sinabi ko na po yun sa kanya, pero si Rico din po yung ayaw bumitaw doon. Hmm. Kasi nga po, yun nga po, dalawa lang daw po sila ng ang kapatid niya at siya na lang daw yung maaasahan ng magulang niya. Naku, kapagka ganyan pa ang, paniniwala, paninindigan sa buhay as if Superman na mainitin ang Opo, ulo, talaga meron nga opo, tayong, problema. Pero problema, ito, opo. Eve, ano, ang, sinasabi mo ngayon, dahil nga hindi mo makausap na maayos itong si Rico, nag-iisip ka kung ipagpapatuloy pa yung pakikipagrelasyon mo sa kanya. Bakit ka naman napunta agad doon sa ganong option? Kasi po, ano po, Kuya Poy, Hmm. ano po siya tawag dito, CS po kasi ako nung nanganak ako. So, ang nangyari po talaga is, hirap na hirap po akong kumilos. Ang nangyayari din, syempre, nakikitira po kami, so ang kailangan ko po ay makisama. Of course, Ngayon, mm. sa pakikisama ko, ako lang din po yung nag-aalaga sa anak ko, tapos gagawa pa ako ng gawaing bahay, and then, Mm, yung partner ko, si Rico, pag uuwi po ay pagod sa trabaho, minsan makakarinig pa ako ng hindi magagandang salita sa kanya. mm. Siyempre po nakakaapekto din po siya sa mentality ko na sobrang drain na po dahil maski po ako sa sarili ko ay hindi rin po ako sanay na walang trabaho pero hindi po kaya ng katawan ko na Mm. magtrabaho dahil may anak po kami at the same time CS po ako kaya hindi pa po Ayun. talaga kaya ng katawan ko. Oh, yun yung, hindi mo nabanggit kanina, cesarean section ka pa pala, nang, ipanganak ang Opo, inyong, bata at, siyempre sa unang opo. buwan niyan masakit pa yan, 'di ba? Opo, sobrang hirap pong kumilos na pero kailangan ko pong alagaan yung anak ko. Mm. Alang-alang lang na hindi po siya mapabayaan, At gano'n po. at hanggang ngayon sinabi naman ba sa'yo ng, Doktor Eve na kasi ako yung mga anak ni, Kuya Poy, tatlo 'yan, 3 yung anak ko, lahat Hmm, yon cesarean section. Hindi ibig sabihin na opo. naghilom na yung, sugat sa labas, ay nakahilom na rin yung sugat sa loob. Alam mo naman yun, Eve. Opo, opo, sinabi rin po yun sa'kin ng mga nung OB ko pero dahil po wala naman din po akong choice kung hindi gumalaw sa loob ng bahay, ay Mm, hindi ko na lang din po pinagbigyan ng
atensyon yung mga babala sa akin ng OB ko. Oo, puwede namang kumilos ano, pero hindi ka pupuwede yung nagbubuhat, hindi ka nung mga mabibigat. Oh, kung ang bubuhatin mo lang naman, eh, pitsil ng tubig, puwede. Pero kung yung galon ng tubig, 'di ba, eh, hindi pupuwede yan, delikado yan. Oo, yung mga ganyan. Sa pakikipag-usap mo ba dun sa doktor mo, kasama itong si Rico o wala siyang alam? Wala po siyang alam, Oh, yun. hindi naman po siya sumasama simula nung nung nanganak po Hmm, tanging ako lang from hmm, check-up. Oh, eh, yun Sumama nga. lang po yan siya sa'kin nung nanganak po ako, yun lang po. Pero kumusta ang pakikisama mo nga doon sa biyenan mong, babae? Siya yung kasama mo, eh, ano? Hmm, Oh, kumusta? opo. Maayos naman ba ang, communication ninyo o medyo naiibahan ka rin? Imbis na maalalayan ka, eh, parang, oo nga nakikitira ka pero para ka ring nangangamuhan na. Hmm, ano din, tawag dito, hindi rin po ako nakakakilos ng ng huwasto kasi parang feeling ko na lagi siyang nakaano sa'kin, nakamatiyag Mm, sa lahat ng gagawin ko, sa lahat ng mga bagay na kailangan kong gawin, pati sa pagbili ko ng mga gamit sa mga anak ko, gamit pang sahod ng asawa ko. hmm. Eh, parang gusto niya na ring kontrahin ba, Uy, sige nga. gano'n po. Gusto kong malaman kung nahihiya ka lang ba na sabihin na kumokontra o medyo nakikialam si biyenan? Sabihin mo na, kumokontra ba, Ah, nakikialam ba? Hmm. pakialamera po. Oh, yun ang sinasabi ko. Oh, kasi alam ko, eh, nakikisama ka, eh, 'di ba, nasasanay ka lang. Kumbaga parang Opo, parang inaano mo lang ano, parang gusto mo lang, eh, para hong ganito, parang eh, hindi yung totoo. Nakikialam, hindi ka makakilos na maayos diyan sa bahay na 'yan, ah, opo. hindi pa magaganda yung mga nangyayari. Pero makakatulong ba, Eve, kung ikaw naman ay uuwi muna sa pamilya ninyo? Oo naman po, Kuya Poy, kasi ang mama ko po pinapauwi niya na din ako dahil gawa ng isang beses po pinuntahan niya po ako dito sa bahay, eh, Hmm, nakita niya po yung kalagayan ko at hmm, alam niya naman din na CS ako, eh, gusto niya na siya na yung mag-alaga sa'min ng anak ko hanggang sa kaya ko na ulit magtrabaho, mm, gano'n. Pero mm. po, ayoko din naman po kasing lumaki yung anak ko nang walang ama, kasi lumaki po ako ng wala pong ama, nahiwalay ang magulang ko kaya gusto ko sana yung anak ko ay magkaroon ng kumpleto na pamilya. Pero ayun nga po, Oh. hindi ko na rin po alam kung tama pa ba 'to or deserve ko po ba na mag-let go sa kanya at hayaan na lang po mamuhay kami ng anak ko ng masaya at nasa peace, gano'n. Alam mo yung, pisikal na paghihiwalay o paglalayo ninyong mag-asawa ay iba doon sa paghihiwalay ninyo bilang magkarelasyon. Ano doon yung Opo. napipisil mo kasi puwedeng physically umuwi ka muna sa bahay ninyo para mas matutukan ka Mhm. ng nanay mo o ng mga kamag-anakan mo, 'di ba? O Mhm. hiwalay kayo Opo. physically, pero kayo pa rin naman. He Opo. can provide for you, 'di ba? Puwede pa rin siyang bumisita naman. Ah, Opo. Pupuwede yun, eh. Eh, bakit parang ang option mo na makipaghiwalay? Talaga ba medyo ang bigat-bigat na? Baka rin nabibigla ka lang, Eve, ano? Kasi pupuwede yun. Uwi ka na muna sa bahay ninyo, papatulong ka lang sa nanay ninyo, but of course, you have to be thankful also doon sa Mhm. pagpapatuloy sa inyo doon sa lugar. Kahit pa nga sabihin mo, sinabi mo na medyo pakialamera talaga yung biyenan. Hindi ka makakilos na maayos, Opo. doon sa bahay Opo. nila nila Rico. Ano sa tingin mo? Opo. Sa akin po talagang gustong-gusto ko na rin po talagang makipag-hiwalay sa kanya, na kung magkakaroon man po kami ng komunikasyon is about na lang sa anak namin. Kasi hindi ko naman po deserve yung lalaking pagsasalitaan ako ng hindi maganda, lalo na yung sasabihin sa'kin na isa lang akong palamunin, na samantalang nung bago ako mabuntis, eh, isa rin po akong nagtatrabaho. Hmm, At lahat din po ng ipon ko nung nagtatrabaho ako, eh, napunta din sa panganganak ko, sa pang-araw-araw namin na budget, gano'n po. Kaya ituloy mo na. sobrang drain na po. Ituloy mo na kung ano pa yung gusto mong sabihin. Go ahead, Eve. Yung sama ng loob, go.
Opo, sobra. Madami po akong sama ng loob kay Rico dahil hindi niya po naiintindihan yung pagbabago ko, yung pagbabago ng mood ko, pagbabago ng katawan ko, at mas lalong-lalo yung pagod ko sa gabi. Na samantalang siya nasa tabi ko, masarap ang tulog. Ako gumigising para lang sa anak namin, nagpapadede, nagtitimpla ng gatas. Lahat po ng ginagawa ng isang ina ay wala po siyang, kumbaga, wala siyang pag-acknowledge sa lahat ng sakripisyo ko, na alam ko din naman po sa sarili ko na wala po akong maiambag sa kanya, lalo na sa financial, kasi po hindi pa talaga kaya ng katawan ko. Pero ang sama-sama lang po ng loob ko na hindi po siya yung ng kami lang tatlo ng anak niya, na wala na sana pong yung pamilya niya na eksena pa sa buhay namin. Pero wala po eh. Pagka ino-open ko siya sa kanya yon, wala po siyang ginagawang ano. Ang nangyayari po, puro atake ang iniisip niya, na nagrereklamo ako, na hindi na lang ako magpasalamat na may tinitirahan kami, ganito, ganyan. Sobra pong nakakasama ng loob na maski minsan yung anak niya iiyak, papagalitan niya, na sisigawan niya. Siyempre bilang ina po, masakit po yun sa akin. Mas pipiliin kong lumaki yung anak ko sa peace kaysa makita niya na yung ganun po yung ama niya, na maski siya, hindi siya binibigyan ng pasensya. Yung ganun po. Tapos yung hindi po ako matulungan ng nanay niya sa bahay, hindi man lang maipaiwan sa kanya si baby. Ganun po. Pati sa kanyang pamangkin na nakatira din sa kanila, wala po ako maasahan. Kailangan po ako lahat ng kikilos sa paglalaba, sa paglilinis, sa pag-aalaga sa anak ko, sa pagpapatulog, sa pagpapadede, lahat po sa akin. Pagod na po ako. Gugustuhin ko pa pong tumira dun sa mama ko, at least hindi po nila ko ipe-pressure na bumalik sa trabaho ulit para lang mapapag-provide sa anak ko. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na makausap si Rico sa ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Magpapaalam ka ba para umalis na? Or magsasabi ka na lalayo ka lang muna at doon na muna sa sarili mong pamilya hihingi ng tulong dahil nga sa nabibigatan ka na sa sitwasyon mo dyan sa lugar nila? Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na makausap si Rico, mas gugustuhin ko pong sabihin sa kanya na natapusin na lang po namin yung relasyon namin, at kung gusto niya pong makita talaga ang anak niya, ay pwede naman siyang pumunta sa bahay ng mama ko, at doon ay makita niya yung anak niya, malaro niya, okay lang po iyon. Pero yung ngayon po nung sa aming dalawa, hindi ko po deserve, parang hindi ko po deserve yung ganitong sitwasyon na na yung lalaking minahal ko noon nagbago ng dahil lang sa nandito na yung anak namin. Yung ganun Mhm. po. Mhm. Na Oo, sobrang hirap na po. 'di ba meron nga yung sa hirap at sa ginhawa nga lang hindi naman kayo kasal. Hindi pa kayo kasal, Opo. nagli-live-in Hindi kayo. pa po. Oo. Opo. Ganito Eva 'no, alam mo ang maipapayo ko sa'yo, magpasundo ka na sa nanay mo. Mhm. Mm. Opo. Magpasundo ka na lang sa nanay mo kasama ang anak ninyo. Pero wag mong kalimutan na magpasalamat pa rin. Sabihan mo na pinatuloy nga kayo. Ha? Kahit pa nga medyo hindi maganda ang iyong experience sa kanila. At sabihin mo rin naman yan kay Rico. Ha? Na Opo. aalis ka na muna. Yung pakikipaghiwalay, baka nabibigla ka pa lang sa ngayon dahil masama ang loob mo. Wag tayong ano no sa 'di ba sabi nga don't make big decisions when you're mad. Galit ka. Opo. Nagpipigil ka lang kasi nakikisama ka Opo. diyan sa lugar nila. Nasa poder ka nila eh. 'Di ba? Ngayon Opo. nakakaramdam ka ng pagod, meron ka naman tulong na maihingi mula sa sarili mong pamilya. Hingan mo na sila ng tulong. Magpasundo ka na. Sabihin mo kay Rico, ikaw na lang ang bumisita sa amin, sa anak mo kung gusto mo. At
Doon sa pagkakataong yun, sisiguraduhin ko sa'yo, malalaman natin kung pinapahalagahan ka nga rin talaga nitong si Rico. Kasi may nabanggit ka kanina, yung iyak ng bata, ha, na anak ninyo, Mhm, nitong si opo, Rico at 4 opo, months old, sinisigawan niya na. opo, Oh, ito ba yung sigaw na parang opo. nananaway ng ano, ng mga tambay diyan sa labas ng bahay ninyo, yung ganyan, "Hoy, malis kayo diyan." Yung ganon? Hindi po, yung galit po siya kapag umiiyak si Naiirita. baby kasi dala ng Mm, gutom. Opo, dala ng natural. gutom, hindi kaagad na Mm. naibibigay yung gatas kasi po siyempre kailangan mo ng itimpla yun, Okay. gano'n po. Sige. O, gano'n na muna ang gawin mo, Eve. Magpaalam ka na ng maayos. Ha? Magpaalam ka na ng Opo, maayos. No matter how bad yung experience mo kasama itong si Rico, ang biyanan nila, magpasalamat ka pa rin, magpasundo ka na sa mga magulang mo. Ha? opo, opo, Okay? Kuya Poy. Thank you Mm-mm. po, opo. Feeling ko yun ang Salamat po makakagaan. Kuya Poy sa pakikinig. Yes, oo. At kailangan mo na makikinig. Marami pa kayong kwentuhan ni nanay, ha? Ni nanay mo na Opo, kailangan na opo, mapag-usapan. Oh, mailalabas mo rin yan. You take care of your mental health, ha? opo, opo, opo. Oo, meron ng Sobra po. isang buhay na nakadepende rin sa'yo bilang isang ina. Huwag mo nga Opo, hayaan na ikaw ay maubos ng dahil lang sa stress na dulot ng mga, sabihin na nating naging irresponsable na tao. Katulad nga nitong si opo, Rico. opo. Okay? Maraming Salamat maraming po. Maraming salamat. salamat po. Maraming salamat din Opo, sa iyo, Eve, ano? At sigurado ako na hindi lang si Eve ang naka-experience ng ganitong bagay. Opo, kinukulang lang sa lakas ng loob. Nga lang ho, talagang nakikisama kasi nakikisama kaya medyo napipigilan pa sila. Pero you have to protect your mental health at syempre, wag naman darating doon sa punto o na ikaw ay sinisino-sino na lang nung asawa mo. Noon, nung hindi ka pa nabubuntis, ikaw babae, talaga namang ikaw pagkaganda-ganda, pagkabango-bango, tapos nung nanganak ka na, o bilisan mo na dyan, magtrabaho ka na ulit, ang hirap ng gastusin. Saan ka nakakita ng lalaki na yan? Ayan, meron tayong nakilala ngayon. Iyon nga, si Rico. Nako, Rico, kung nakikinig ka, baka iwanan ka na ni Eve. Pinakikiusapan lang natin na wag muna, pero hayaan mo rin sana na si Eve ay mabigyan ng tulong ng kanyang sariling pamilya at pag-alalay sa pag-aalaga sa inyong anak na ikaw dapat ang gumagawa. Yan ang hirap eh. Pagka nakabuo na ng bata, oh, ayan na. Bahala ka na diyan, ha? Oh, hindi na inaalam yung sitwasyon kung ano-ano pa masasamang sinasabi ng asawa.